Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong pinaka-latest post ni Senator Amy Marcos tungkol sa pangatlong Senate hearing sa pagka-aresto, pag-kidnap kay PRRD. So ito ang kanyang pahayag. Be true now, please. Magpakatotoo na kayo. Please lang. Mabuti at nagdalawang isip ang administrasyon. Pero sana hudyat na ang kanilang anunsyo ng pagnanais ibunyag ang katotohanan na sa wakas maliwanagan ang sambayanan patungkol sa totoong mga pangyayari. Binibigyan natin sila ng ikatlong pagkakataong magpaliwanag sa Abril 10. Huwag naman sanang mauwi sa pagkukubli o pakitang tao lamang. Magpakatotoo na, please lang. Senator Amy Marcos, April 7, 2025. So, lumalabas ngayon, medyo panalo si Senator Amy dahil bumigay na ang administrasyon, mag-a-attend na ang mga inimbitahang cabinet officials and other, mamaya, pangalan natin si sino-sino yung mag-attend. Sigurado, mag-attend si General Torre. Huwag kayong mag-alala. Okay, so, 0 attendance. Dinedma ang kanyang second hearing. Nung nagpaperma na siya ng subpoena, ayun, medyo na alarma na itong palasyo, kaya pumayag. Mag-a-attend na yung mga iba. Hindi pa naman lahat. Okay. So magbasa tayo ng mga comments ha. Mamaya, sasabihin ko sino yung mga sure na mag-attend. Okay, sabi ni June Di Guzman, bagay kayo ni Digong, Madam, vibes to the max. Glenn Oket Allen, ikaw pa rin number 1 senator ko. Tess Saman, mas importante siguro pagtuunan ng panahon ay ang kaso ni Sarah. Payuhan na siya na not guilty siya sa kinurakot. Sunday Siren dyan, nakaka-disappoint po kayo. Bakit naman? Minus 34 ka na dito sa amin. Bakit minus 34? Go, Senator Amy. Emba Isnaira, managot na ang dapat managot at makontempt ang dapat makontempt. Kung yun ang totoo, hindi lang pakita na nag-alala ka sa nangyari para maiboto ka. Palagay ko naman na kanya-kanya tayong pananaw ha. Hindi naman sa pangkuha ng boto itong ginagawa ni Senator Amy. Ako, naniniwala ako na gusto niyang ipaglaban ang katotohanan. Okay. So, punta natin. Sino-sino yung mga mag-a-attend? Sandali ha. May post dito ni Teo Moreno. Ito. Teo Moreno, 1 hour ago. Sabi niya, Malacanang through Attorney Claire Castro has confirmed that several high-ranking government officials may attend the next Senate hearing on the International Criminal Court arrest order against former President Rudy Duterte. According to Palace Press Officer Yusek Claire Castro, among those expected to join are, ito na yung mag-attend. Excuse me. Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya,
Prosecutor General Richard Anthony Padulyon. So, dalawa na. Chief State Counsel Dennis Arvin Chan. 3. DFA Secretary Enrique Manalo. 4. PNP Chief Romel Marbil. 5. CIDG Chief Nicolas Torre. 6. Executive Director Anthony Alcantara of the Philippine Center on Transnational Crime. 7. And Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. So, 8 yung pinangalanan, kinumpirma ni Jose Claire Castro na mag-a-attend sa next Senate hearings April 10. Okay. So, magbasa tayo sa mga comments. Teo Moreno, sabi niya, Senator, I may please ask the right questions. So, buena di pilot 2. Oo nga, bakit ang pilot wala? Siguro isusunod yung pilot. Emerald Dripcher. The problem is, those people listed to attend the Senate hearing already memorized the script and already attended their fellowship for their scripted drama. How can they add the pilot if they did not give him his script? So, pilot ang inaano. Anasia Momina, sabi, group study before thesis defense. So, ang speculation ngayon, di ba, hindi sila nag-attend ng second hearing, nag-group discussion muna para may susundin na script. Ito, wag tayong madismaya pagdating sa hearing kasi sabi ni Senator Escudero, pwedeng i-invoke ang executive privilege. So kung may tanong na alanganin sila, sabi executive privilege, hindi namin sasagutin yan. So wala rin kwenta. Ang maganda lang dito, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, si General Torre hindi siya kasama sa executive privilege. Kaya kasi ang pinakasentro lahat yung pag-aresto kung legal ba o illegal. Hindi ma-invoke ni General Torre ang executive privilege dahil hindi naman daw siya cabinet official. Sabi ni Senator Cayetano. So, abangan po natin April 10. Pangatlong hearing.